It's the most delicious time of the year, fiesta! Tikman nating muli ang mga pagkaing hindi pwedeng mawala sa ating mga handaan. Sa ginanap na Tikanlu Festival sa Tagudin, Ilocos Sur, kamakailan, ang bumida, Giant Bilao na naglalaman ng kanilang Grand Tikanlu o pinaghalo-halong tinubong, kangkanan at lubi-lubi. May diameter itong 10 meters o katumbas ng 232 na mga bilao. Binubuo ito ng 350 na piraso ng tinubong, 105 gantas o salop ng kangkanan o kakanin, at 80 kilos ng lubi-lubi o nilupak para sa mga Tagalog. Talagang isa sa purpose namin is to make the delicacies sa Tikanlu na mabenta, makita, makilala. Ang Giant Bilao nakabusog ng hanggang 2,000 tao. Ang dalawa sa mga gumawa nito, si Jocelyn na institusyon na raw sa pagluluto ng tinubong at kangkanan, at si Mila na kilalang gumagawa ng lubi-lubi. Dami mong masira para maka-perfect ka. Kung gusto mong magluto ng malagkit, dapat puro ang iluluto mo para hindi matigas. Sa paggawa ng tinubong, pinaghalo ang gata, brown sugar at kinayod na buko sa giniling na malagkit. At saka ito ipinasok sa kawayang bolo. Ang dulo, tinakpan ng dahon ng saging. Ilalagay natin dito sa oven. Sarap po. Kamay. Malalasahan mo po talaga yung nyog tsaka yung gata. Primera klaseng malagkit ang ginamit naman sa paggawa ng kangkanan na hindi raw tinipid sa latik. Naraman. Meron naman akong benta, ma'am, na 6,000. Pag linggo, ma'am, umaabot kami ng 16. Ang sikreto naman ni Mila sa paggawa ng lubi-lubi, ang ginamit niyang tagapulot o panutsa. Kasi laking hirap po tayo, walang pabili sa mga mahaling pagkain. Mas magandang ipamerienda yung natural ba na pagkain. Ang hindi naman daw mawawala sa pista ng Calamba, Laguna, ang putahing ito na gawa sa tapa na pinalamanan ng samut-saring mga rekado. Mabusisi ang paghahanda nito. Inaabot ng 2 oras. Ito ang morcon. Kapag naamoy ng araw ang lutong morcon ng tinatawag nilang morcon queen ng Calamba, alam na this, fiesta na! Nung minsan, ako yung nagpunta sa isang piyestahan. May isang matanda na may dala siyang sarili niyang dalang pagkain. Pinatikim niya ngayon sa akin yun. Naging interesado ako kasi iba masarap. Kaya pinag-aralan ko. Perfect! Una, kunin na natin ang binabad na baka sa toyo, kalamansi at pineapple juice. Lalagyan na natin siya ng palaman. Parang kulang ng kanin. Viral naman kamakailan ang kasalang ito na mala fiesta rin ang feels. Sa halip kasi naganapin ang reception sa mamahaling restaurant, ang kanilang mga handa, Pinoy na Pinoy. Ang mga bagong kasal, tiga Santa Catalina sa Negros Oriental, sina Dami at Kikay. Yung lolo ko nga, sabi niya, baka nakakahiya yung pag ganito yung ihahanda natin sa mga bisita kasi napaka-common siya. Kasi yun yung palagi naming kinakain, lagi naming nakikita. Sabi naman nung tita ko, tsaka nung mama ko, ba't ikakahiya ba natin? Yun naman talaga yung pamumuhay natin. Meron silang Salag-on Corner kung saan nakahain ang mga kakanin. Habang sa Sudan Corner, nakalatag ang mga ulam, kompleto with lechon.
Isa sa mga inihain, ang ensaladang puso ng saging na may gata. Nay, para. Saktong-sakto lang ang kombinasyon ng suka, ng gata at saka ng puso. Ang bouquet ni Kikay, gawa sa lukay na lubi o dahon ng nyog. Saha naman ng saging, ang nagsilbi nilang plato. Kawayan ang inuman o baso, habang ang mangkok, bao. Nawaw sila dun sa mga handa. Feeling nila na yung kasal namin ay parang fiesta talaga. Kung karaniwang aabot ng 100,000 ang gasto sa reception, sa handaan ni Dami at Kikay, 40,000 pesos. Busog na ang 250 guests. Kung panghimagas naman sa pista ang hanap, tsak hindi ka mauumay sa sapin-sapin ni Edna. 4-in-1, langka, ube, makapuno at munggo. Nagluluto kasi ang ate ko na nasa Spain. Meron siyang recipe ng sapin-sapin. Tinry ko sa bahay hanggang nakaisip ako ng gumawa ng 4-in-1. Pinaghalo ang gata, evaporada at asukal sa giniling na malagkit at harina na magsisilbi nitong base. Inilagay ang filling, ube, minatamis na langka, makapuno at munggo. Hindi po siya masyadong matamis, hindi po nakakaumay. Isa pang okay na panghimagas tuwing pista, ang specialty ni Aling Delia. Kakanin na gawa sa ginayat na kamoteng kahoy, pinalamanan ng bukayo. Pagkatapos maluto, tinataktak mula sa baon ng nyog. Ang tawag nila rito, puto bao o puto taktak. Tapos pigaan, bubuhag-hag na siya. Ang matamis po, tapos malambot. Masarap po siya. Mabigat sa tiyan, kahit 7 pesos lang kada piraso. Sabi niya dapat nanay, 10 piso kasi mahal lang. Sabi ko okay lang. Kahit kunti lang ang tubo namin, basta madaling maubos. Baha ang mga handa ngayong pista. Kaya huwag kakalimutang magpasalamat sa mga umaapaw na biyaya. Panalo ba ang istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJ. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.